In our new episode dito sa Just Start, biyaheng morong naman tayo para bisitahin ang isang sikat na restaurant na pagmamay-ari ng Dimson family. Breakfast, lunch, merienda or dinner, this rustic local restaurant exudes charm with its wooden interior and dim warm lighting. Ang restaurant na ito ay madalas na dinarayo para kumain ng mga taga-Karatig Bayan with a land area of approximately 2,000 square meters at ang restaurant mismo ay around 700 square meters, sapat na to accommodate up to 250 guests. Meet Cory Dimson, owner of Chili Chan Cafe and Restaurant. Alamin natin ang kwento kung saan nga ba nag-originate kaya tinawag itong Chili Chan. Nung nilinis namin, nakita namin napakarami niyang sili. So, feeling ko to, dati, silihan. So, sabi ko, since silihan ito, sabi ko sa anak ko, ano kayang magandang pangalan? Nag-isip kami. So, nag-brainstorming kami from our, naging Chili Chan. Sabi ko, lagyan natin ng konting twist, yung silihan. Gawin nating Chili Chan. Ang Chili Chan started in 2010. Yung mga anak ko nakapagtapos na ng college. So sabi ko, retire na kami sa medyo complicated na business. Sabi ko, gusto ko yung business na lamang na simple, hindi masyadong maraming stress, walang masyadong maraming complications. Sabi ko, magtatayo na lang ako ng pansitan, retirement business. Itong area na to was my mother's. So, sa nanay ko po ito. And nakita ko, sabi ko, yung potential ng lugar dahil it's along the National Road, tapos tapat pa siya ng schools. So far, 15 years na kami since we started. Mag-asawang John at Cory Dimson ay may mga naging negosyo na rin bago pa man nila napagdesisyonang itayo ang Chili Chan. Yun na nga, yung sinabi ko kanina, meron kaming depot business, mga tiles, mga interior finishing materials. May shop kami sa Antipolo, sa Morong, sa Pampanga, sa Taytay, and sa Green Hills before. And masyadong complicated, masyadong maraming branches. Medyo napapagod na ako dahil sabi ko nga, semi-retire na kami, medyo may edad na rin kami, so kailangan namin ng simpleng business lang. Yung business namin na depot, since contractor yung asawa ko, si Jan, sabi ko sa kanya, wag na tayong mag-depot. Stop na natin to, sara na natin, and mag-start tayo ng isang simpleng negosyo. Tapos mangontrata na lang siya. Before kasi, nagre-rent kami ng mga shops. So, ang rent ko, ang overhead ko noon sa isang shop is 100,000. Medyo malaki yung overhead. Ngayon, sabi ko sa kanya, kung magkokontrata ka na lang, kahit yung office mo sa bahay lang, tatawagan ka na lang ng client, mas convenient. Wala kang iniisip na rent. So, simple life. Yun ba? Mas ginusto na namin yung simpleng buhay. Bakit nga ba ito ang napili nilang gawing negosyo? Since mahilig naman kami magluto lahat, even all my children, marurunong sila magluto. Sabi ko, why not create a kahit simple restaurant lang. Hindi rin naging madali sa una ang pagpapatakbo ng Chili Chan Cafe and Restaurant. Pero sa sipag at tiyaga ng mag-asawa, dumating rin ang hinihintay na blessings. Hindi rin kasi biro ang magpatakbo ng ganito. May mga times na nawawalan ka ng cook. Yung cook, yan ang heart ng isang restaurant. Pag nawalan ka ng cook, syempre kukuha ka, magte-train ka ng bagong cook. Kaya nung time na yon, naisip ko, laging nagpapalit ng cook, nababago ang nagko-complain yung mga client, bakit nabago yung ganito, ba't hindi na ganun ang lasa, ba't umaalat, ba't tumatabang. So may mga ganong mga senaryo. So what I did was, gumawa ako ng, yung kada recipe, meron akong measurements. Ini-standardize ko yung lahat ng menu. Ano nga yung nasa Bible na
na saying na, di ba si Jesus Christ, hindi siya pinaniwalaan sa sarili niyang bayan. It's the same thing. Pag nasa business ka, usually ang unang magpipinta sa'yo yung kababayan mo. It took me 7 years, 10 years, bago ko napaniwala ang mga sarili kong kababayan. Before kasi, ang mga kumakain rito ay taga-ibang bayan. Taga Manila. In fact, pinupuntahan na ako ng mga taga Marikina, taga Pasig, taga Quezon City, even from different provinces na nakakarating dito. Nakikita nila sa Facebook. At syempre, habang kumakain, you will feel a laid-back experience while enjoying listening to the music. Ano nga ba ang inspirasyon sa mga dekorasyon ng restaurant na ito? Mahilig ako sa handicrafts. Nagdi-design ako. I'm an artist not by profession, but sabi nga, by frustration. Before, ang gusto kong course ay fine arts. Mahilig ako mag-sketch, mahilig ako mag-design. Nagtayo ako ng isang business, sa Green Hills. Meron ako mga handicrafts na binebenta doon. Yung mga handicrafts na yon, kinukuha ko minsan sa mga junk shop, nire-refurbish ko, and then binebenta ko ng mas mahal sa Green Hills. And minsan, nagdi-design ako ng mga crafts, manufacture ko sa Paete, minsan sa Pampanga. Ang gusto kong concept ng restaurant ay medyo rustic, industrial, dahil yun ang trend eh. Mas relax, mas homey, so ganyan. Hinanap ko dun sa bodega ko, marami pala akong stocks na dati kong paninda sa Green Hills. So nag-isip ako ng design rito since ang anak ko naman ay architect, tapos yung isa ko interior designer, humingi ako ng advice. Sabi ko, ano bang pwede kong gawin? So inipon ko yung mga handicrafts ko, yun yung dinecor ko sa aking restaurant. At sandali nga lamang, di ba't pagkain ang pinunta natin rito? Samahan muna natin si Chef Ryan para ipagluto tayo ng espesyal na pancit mix. Hello, I'm Chef Ryan, and then today magluluto tayo ng pancit sa Chili Chan. Balikan ulit natin si Tita Cory at alamin ang tungkol sa kanyang farm-to-table project. Yung husband ko, ang pastime niya ay gardening, farming actually. Mahilig siyang magtanim. So, nung itayo namin yung restaurant, sabi ko, bakit kaya ang hindi ko gawing concept yung farm-to-table? Well, yun ang vision, yun ang mission ko. But syempre, hindi naman ito malaking farm, maliit lang na farm yung amin. Kaya ang nakalagay doon, kapirasong farm ni Juan. Si Juan yun yung asawa ko, si John. Okay. Maliit lang. So, I'm sure yung aking mga, hindi lahat ng ingredients ko na pwedeng ilagay sa aking mga menu ay maitatanim ko sa restaurant. Tsaka may mga, like yung mga carrots, hindi naman tumutubo basta-basta iyan. Talagang magsusource ka outside. Pero basically, yung mga kaya naming itanim nanggagaling, like yung tomatoes, talong, na itatanim namin dyan, pipino, yung sili. Sometimes, yung mga farmers rito sa Morong, nagsusource rin kami para, matulungan rin namin yung mga farmers sa town natin sa Morong, and then yung mga neighboring towns natin. Tanay, Baras, Pililla, yan, Teresa. During the COVID-19 pandemic of 2020, ang Chili Chan Cafe and Restaurant ay isa sa ilan lang na natiling bukas na restaurant para patuloy na mag-serve ng pagkain sa mga customers nito, lalo na sa mga frontliners. Anong dapat nating gawin? Kasi inisip ko yung mga tao ko. The rest of my
employees umuwi sa kanila. Ang natira dito are 2 employee lang. Naisip ko yung delivery. So nag-post ako sa Facebook. Delivery. Alam mo bang mas lumakas kami nung pandemic? Okay lang ba kayo? Sabi ko sa mga tao ko. Wala akong papasweldo sa inyo. Pero whatever yung ating mabenta, may percentage kayo. Sabi niya, opo ma'am, okay lang po kahit wala. Ang importante, may kinakain tayo. Pero hindi, binigay ko pa rin sa kanila yung percentage nila nung pandemic. Behold, the Lord. Sabi ko, ang galing kasi lumakas kami sa delivery. And in fact, hindi kami nagsara. To tell you frankly, hindi kami nagsara. Why? Kasi yung mga doktor na dinidelibera namin, kumakain sila rito. Yung mga taga-DOH, taga-Kapitolyo, wala silang makainan. Kumakain sila rito. Karamihan ng mga ganitong restaurant na malalaki, sarado nung time na yon. And kami lang ang bukas. At mula rin kay Tita Cory, eto naman ang maibibigay niyang payo sa mga nais na magnegosyo. Hindi naman po ako ganon ka authority sa business. But then, as per my experience po, just do what you like. Yung passion po ninyo, ibigay nyo lahat. Huwag po ninyong isipin. Sabi nga, huwag po ninyong isipin yung mga competitors ninyo. Ang isipin po ninyo ay kung paano mapapaganda ang aking produkto. Do what the people want. Do what the customers want. Always give your best. And God will do the rest. Sabi nga, just start. Ini-invite po kayong lahat na magpumasyal sa aming simpleng restaurant na may tema po ng medyo alfresco at very relaxing. Pag nakapunta po kayo rito, matutuwa kayo. Kami po ay located sa Manila East Provincial Road, Sitio Taghangin, Barangay Maybangkal, Morong Rizal. Ang landmark po ay Tomas Claudio College. Halos katapat lang po namin ang school na yan. At kung interested po kayo, pwede kayong mag-advance order. May telephone number po kami na 0935-649-8110. And visit nyo lang po yung aming Facebook account na naroon po lahat ang aming mga menus. Makakapili po kayo. Meron po kaming more or less mga 50 variants ng aming menu. And marami rin kaming mga juices, shakes, na ang lahat po niyan ay nanggagaling sa fresh po lahat yan. Fresh fruits and juices namin at saka shakes namin. Nanggagaling po yan sa puno namin sa Chili Chan. Kaya makakasiguro po kayo na ang kinakain ninyo, iniinom ninyo are all organic po yan. Inaasahan po namin na kayo'y makakarating. Paki-like na lang po ang aming Facebook account, Chili Chan Cafe and Restaurant po. And God bless po sa inyong lahat. Just Start is dedicated to promoting micro-enterprises, particularly for those seeking inspiration. Thank you to Cory Dimson and family, and to Chili Chan Cafe and Restaurant for sharing their donation to our passion project. To God be all the glory.